Sa kauna-unahang pagkakataon, ginulat ng presidente ng Iran ang buong mundo. Ito ay dahil sa kanyang mga pahayag sa kung ano ang totoong nangyayari sa loob ng Iran at kung ano ang kasalukuyang dinaranas ng 93 millions na mga Iranian. Yan ang ating pag-uusapan sa bidyong ito. Pero bago ang lahat, baka pwedeng makahingi ng kaunting pabor kung okay lang sa inyo. Kung hindi ay walang problema. Mga kaibigan, pasubscribe naman. Malaking tulong yan para sa aming mga content creators. At dahil nandito ka na rin lang naman, sana ay samahan mo na rin ng like ang bidyong ito. I-click mo na rin ang notification bell. Maligayang pagbabalik, mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay August 25, 2026. Baka isa ka sa mga sumusubaybay sa pangyayari sa Middle East at sa mga pangyayari sa pagitan ng Iran, Amerika, Israel at marami pang iba. Tama ang iyong channel na napuntahan. At ngayong araw na ito ay magbibigay tayo ng pinakabagong update sa Iran. At ito ay tungkol sa mga panibagong pahayag ng presidente ng Iran. Ang kanyang pangalan ay si Masoud Pezeshkian. Bago pa man siya maging presidente ng Iran, isa sa kanyang mga kampanya, nais niya na ang bansang Iran ay makaangat sa mga sanctions na ipinataw ng napakaraming bansa, lalong-lalo na ng Amerika, na siyang nagdulot ng matinding kahirapan sa kanilang bansa. Maging ang kanilang ekonomiya hindi makausad-usad dahil sa problemang ito. Nadagdagan pa ng hindi simpleng problema ang kanyang bansa nang ang leader ng Amerika, leader ng Israel at leader ng Iran ay hindi magkasundo. Nagsanhi ito ng isang napakatinding digmaan. Hirap na nga ang Iran, pero nang magsagawa ng joint strike ang puwersa ng Amerika at Israel noong February 28, 2026. Hanggang ngayon, napakahirap na ang sitwasyon ng Iran. Pero pilit itong pinabubulaanan ng IRGC. Pero lumantad ang kanilang presidente na si Masoud Pezeshkian at isiniwalat kung ano ang tunay na nangyayari sa loob ng Iran. At upang patutuhanan ang ating sinasabi, dahil gaya ng aking laging sinasabi, bawal dito ang gawa-gawa at walang ebidensya. Ayon sa news, ganito ang kanilang headline. Iran President Masoud Pezeshkian says country facing many problems after crushing and terrifying sanctions. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang pag-amin ng presidenteng ito. At ang nilalaman ng balita, isa pa sa mga dahilan ay ang pagkawasak ng bansang Iran bunsod ng mga ginawang pag-atake ng Israel at ng United States of America. Isa itong patunay na talagang napakalaki ng papel ng lider ng isang bansa. Isang hidwaan lang, isang hindi magandang desisyon. Ang kapalit nito ay ang napakaraming buhay ng mga inosente. Kaya sa mga bansang kagaya ng Pilipinas na tinatawag na democratic country, napakahalaga talaga na maging matalino, mapanuri ang bawat Pilipino sa pagpili ng kanilang magiging leader. Dahil nakasalalay dito ang ekonomiya ng bansa at kinabukasan ng ating mga kabataan. At eto na nga mga kaibigan, isiniwalat ni Masoud Pezeshkian ang sitwasyon ngayon sa Iran. Ayon kay Masoud Pezeshkian na ang inflation sa loob ng Iran ay mas malubha pa sa World War II situation. Ang makakain ng karne sa mga panahong ito sa loob ng Iran ay ituturing na luxurious na. Yan ay ayon kay Masoud Pezeshkian. At 7 million na mga Iranians ang natutulog ng gutom. Para bang kinakasangkapan na lamang ang pagtulog upang malimutan ang kumakalam na sikmura. At patindi pa ng patindi ang kahirapan sa Iran. Kung naghirap ang Iran dahil
sa mga ginawang pag-atake ng Amerika at ng Israel, mas mahirap ang ginawa ngayon ni President Donald Trump sapagkat ang tinarget ngayon ng Amerika ay ang ekonomiya ng Iran. Tinawag ito mga kaibigan na economic sanctions. Kinausap ni President Donald Trump ang napakaraming bansa na huwag nang suportahan ang mga negosyo ng Iran at papatawan din ng sanctions ng Amerika ang lahat ng mga bansa na nakikipagkalakalan sa Iran. Umalma nga dito ang Iran at ayon sa kanila, lahat ng mga maniniwala kay President Donald Trump ay magiging target nila. Dito na napagtanto ng presidente ng Iran na si Masoud Pezeshkian na ang kanyang pangako noon na bago pa siya maging presidente ng Iran ay tila naglalaho. At ang tanging solusyon lamang ayon kay Pezeshkian upang maiwasan ang matinding kahirapan ng kanyang bansa ay makipagkasundo sa Amerika. Ang mga pahayag na ito ay gumulantang hindi lang ng mundo kundi ng IRGC. Sapagkat ang IRGC mga kaibigan never at ayaw na ayaw nilang makipagkasundo kay President Donald Trump. Meron ngang kumalat na balita kagabi lamang mga kaibigan na sinabi ng Iran na ang mga pag-atake nila ay magpapatuloy dahil wala namang ceasefire na nangyari o agreement sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Isa pa sa isiniwalat ni Pezeshkian mga kaibigan na ang value ng kanilang pera ay nag-collapse noong taong 2015. Ang $1 katumbas nito mga kaibigan ay 32,000 riyal. Pero ngayong araw na ito, ang $1 kinakailangang mag-produce ng 2 million riyals ang Iran. Can you imagine kung gaano ito kababa? 2 million riyals katumbas ang $1. At ang pagbulusok nito pababa mga kaibigan ay sa nakalipas lamang na ilang araw. Now, hindi pa nga nagsisimula ang mga sanctions na nagmumula sa ibang bansa, yung mga bansang kinausap ni President Donald Trump. Paano na lang kung magsimula na ito? At dahil sa pagbagsak ng kanilang pera, marami ngayon sa mga negosyante sa Iran ang hindi makabangon sa kanilang negosyo. At kung gugustuhin man nilang bumangon ay wala ring kasiguruhan sa banta ng sanctions na parating. At dahil mahihirapan silang bumangon, nangangahulugan din ito na wala ring maipuproduce na karagdagang trabaho para sa mga Iranians. At kapag walang trabaho, walang pagkain ang maraming mga Iranians. Kaya ine-expect ang isang napakalaking taggutom na parating sa Iran. Dati nang naghihirap ang Iran, lalong-lalo na sa kanilang tubig, sapagkat tinamaan ng isang napakahabang drought o tagtuyot ang Iran, dahilan na hindi makapag-supply ng tubig sa ibang bahagi ng Iran. Kaya ngayon, ayon sa presidente ng Iran na si Masoud Pezeshkian, ang tanging paraan lamang ay tanggapin ng Iran ang MOU o yung Memorandum of Agreement ng United States of America at ng Iran. Maliban sa mga crisis na ating nabanggit sa loob ng Iran, meron ding crisis ng politikal sa Iran. Ang mga pahayag ni Masoud Pezeshkian ay isang maliwanag na ebidensya ng political crisis. Paano nangyari? Simple lang. Ang mga pahayag ni Masoud Pezeshkian, importante daw ang MOU sa Amerika. Pero ang sinasabi ng IRGC, maghihiganti sila. Ibig sabihin, maging ang presidente ng Iran at IRGC ay hindi nagkakaunawaan. Kaya maliwanag na mayroong problema sa kanilang political situation. Mga kaibigan, kung kayo naman ang tatanungin, ano ang pinakamabisang paraan upang maiwasan ng Iran ang matinding kahirapan na kanilang tinatamasa? Ipaalam dyan sa comment section ang inyong mga opinyon. So mga kaibigan, manatiling updated sa mga pangyayari sa loob at labas ng ating bansa dito lang sa Usapang Banal. At upang mangyari yan ay huwag kalimutang mag-subscribe. So paano mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.